Ito ang 5 importanteng balita from this week. Number 5, makakauwi na si Mary Jane Veloso. Sino siya? OFW siya na nahulihan ng illegal substance sa Yogyakarta, Indonesia noong 2010. Nakulong at nasentensyahang bitayin via firing squad ng korte sa Indonesia noong 2015. Sa testimony ni Mary Jane, sabi niya biktima siya ng human trafficking, tsaka wala raw siyang malay na nilagyan pala ng kontrabando yung maletang pinagamit sa kanya ng kakilala niya. Nitong Wednesday, in-announce ni President Bongbong Marcos na napapayag na nila ang Indonesia na pauwiin si Mary Jane para dito na niya tapusin sa Pilipinas yung sintensya niya. Importante to kasi tagumpay ito ng diplomacy na naging parang relay race among administrations. Ngayon, whether lalaya eventually si Mary Jane o hindi pa natin alam yon. Pero at least, ang malinaw, wala nang threat ng death penalty kay kabayan nating Mary Jane. Number 4, ang Russia tinira ng Intercontinental Ballistic Missile or ICBM ang Ukraine. So pinaniniwalaang ito ang first time na ginamit sa gera ang isang ICBM na kayang tumira ng target na as its name suggests, nasa kabilang side ng mundo, intercontinental. Medyo nakakakaba itong escalation na to sa gera between Russia and Ukraine kasi yung ICBM pwede yung loadan ng nuclear warhead. Ang worry ng mundo dito ngayong may nanampol na ng totoong ICBM, what's stopping other autocrats from following suit? Remember, may missile launchers ang China sa mga artificial islands nila sa West Philippine Sea. Number 3, ang Pilipinas at ang US pumirma na ng Intelligence Sharing Agreement. Nandito sa Pilipinas si US Defense Secretary Lloyd Austin nung Lunes. Tapos pinirmahan nila ni Philippine Defense Secretary Guy Teodoro yung General Security of Military Information Agreement or GSOMIA for short. Medyo it sounds like insomnia, but in a way, it means the opposite. This means kasi na mas madali na for either side na mag-request ng access sa intel na makukuha nung kabilang side. This also means na pwede ng real-time ang information sharing, pati na rin ang technology cooperation. Importante yan lalo na sa counterterrorism at sa pagprotekta sa West Philippine Sea na hirap tayong bantayan ng buo kasi relatively maliit pa rin ang Navy at Coast Guard natin. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang implikasyon ng intel sharing na ito sa paglaban sa insurgency. Number 2, pinapa-aresto na ng International Criminal Court si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi lang siya, kasama rin yung dating defense chief niya na si Yoav Gallant at saka yung isang leader ng Hamas na si Ibrahim Al-Masri. 44,000 na ang namatay sa relentless attacks ng Israel sa Gaza. Karamihan sa mga biktima ay mga Palestinian civilians. Yung iba sa atin, iisipin or sasabihin, hindi ba obvious naman from the start na genocide yung nangyayari? What this means is yung International Criminal Court, officially, nakabuo na siya ng kaso ng war crimes at crimes against humanity laban sa leader ng Israel at saka dun sa war general niya. It also means na in-acknowledge din ng ICC yung offenses on the side naman of Hamas dun sa kanilang October 7, 2023 attack na pumatay ng 1,200 people on the Israeli side at saka ng hostage pa ng 250 na tao. And number 1, si VP Sara Duterte nag-overnight sa Batasang Pambansa kasi gusto raw niya samahan yung chief of staff niya na nakadetain doon for contempt. So, nung Thursday night, dinalaw ni VP yung chief of staff niya na si Zulaika Lopez na na-cite in contempt ng House Quadcom kasi umano sinubukan niyang harangin ang COA sa pagbigay sa kanila ng dokumentong may kinalaman sa confidential funds na ginasta ng mga opisina ni Vice President Duterte. Lumagpas ng 10 PM doon si VP. So, sabi ng House Sergeant at Arms, tapos na raw yung visiting hours. Sabi ni VP, doon na lang daw siya mag-overnight sa opisina ng kapatid niya na si Davao Congressman Pulong Duterte. Inisyo ngayon ng House na kesyo sayang daw yung kuryente sa pagstay ni Duterte doon at saka kesyo nag-breakdown ng protocol si VP. What's up with this devotion to her chief of staff? She even wanted to stay with her in detention. Si Lopez daw mismo ang humiling na magstay doon si VP kasi masakit ang likod niya at saka takot siya for her safety. In the first place, bakit ba kasi nila pinagkakait yung mga dokumentong sana ay makapagbibigay linaw kung paano ba talaga nila ginasta yung milyong-milyong confidential funds na dumaan sa kanila? Humabol pa ng press con si VP lagpas hating gabi ng Sabado. May kinausap daw siyang hitman para kung patayin daw siya, patayin din sina President Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Meanwhile, si Lopez tinakbo sa St. Luke's Medical Center nitong Sabado kasi nag-collapse siya habang tinatransfer sa Women's Correctional. Okay, so yan ang top 5 news this week. See you again next week.